Good morning, good afternoon, good evening to each and everyone, especially those at the other side of the world. There is no time and space between us. There is only this present moment, and we are one. And diary entry number 1252. It was August 25, 1937. Today, Reverend Father Sopochko arrived and will stay with us until the 30th. He was extremely glad because only God knows how ardently I wish to see him for the sake of the work God is doing through him. And this even though the visit had some unpleasant aspects to it as well. Ngayong araw ay dumating si Reverendo Padre Sopochko at mananatili sa amin hanggang ika-30 ng buwan. Ako ay labis na natuwa dahil tanging ang Diyos lamang nakakaalam kung gaano ko karugdog na ninanais na makita siya para sa kapakanan ng gawain ng Diyos sa pamamagitan niya. At ito, kahit na ang pagbisita ay may ilang hindi kasiyasiyang aspeto. In the visit of Father Sopochko, her somehow sad mood was replaced with happiness. Kasi in the past days nakita natin may mga hindi maganda siyang pakiramdam at kumbaga nasa low uli yung kaniyang mababa yung kaniyang level ng yung mood niya, no? Dahil sa mga nararamdaman niya at iba pa. Sa pagbisita naman ng pari, yung kanyang spiritual director na si Reverend Father Michael Sopochko, nagalak siya. Parang tayo din, no? Pag may dumating sa bahay natin or meron tayong na-meet na matagalan natin hindi nakita, na-miss natin, syempre masaya tayo, ano. Pero merong isang bagay na sinabi siya, no? Na kahit na nagagalak siya sa pagbisita ng kanyang spiritual director, mayroon din itong kaakibat na hindi mabuting aspeto. So whatever it was, again, she did not mention. No, parang it was a mix of happiness and sadness, no? Parang ganun, nagpinaghalo kasi nga may hindi rin magandang dulot o epekto ang pagdating niya. Siguro dahil may mga intriga siguro sa buhay pa rin ni Faustina. At eto kasi 'di ba yung si Father Michael ay siya yung tumatrabaho para kilalanin ang mga karanasan ni Faustina, ipalaganap ang mensahe ng banal na awa at maging ang paring ito ay hindi ligtas dun sa mga intriga. In fact, mas maraming dinanas si Father Michael na kasawian sa pagpapalaganap ng debosyon ng banal na awa sapagkat after the death of Faustina, si Faustina only lived for 33 years old. Si Father Michael, ang tagal niyang tagal, parang 80s. 80 plus na nang siya mamatay. Medyo matanda na talaga. Although hindi rin nabuhay si Father Michael, hindi rin niya nakita na the devotion was proclaimed, the devotion was formally acknowledged by the church. Hindi na din inabot yun ni Father Michael. Although, again, mahaba naman ang buhay niya. Ibig sabihin, mahaba yung ipinagtiis niya. Mahabang isinakripisyo niya. Kasi nga, pagkamatay ni Faustina, yung weight nung pagpapalaganap ng debosyon at siguraduhin na ito ay maging isang debosyon at may palaganap nandun sa balikat ni Father Michael. Kaya ng mga pagbisitang ito, bagmat maganda para kay Faustina, yan. Meron siyang kakampi, meron siyang mapaghihinga ng kanyang loob.
makapangumpisal siya ng ayos 'no, kasi nga nakakapag-kumpisal siya ng maayos sa paring ito 'no. Pero kahit na gano'n na maganda yung epekto nito makapag-usap sila ng mahaba, siyempre sabi nga ni Faustina, may hindi naman din maganda pero okey na rin yun 'no, kasi ang mahalaga nando'n ang pare, nagkita sila. Sa buhay natin gano'n din 'no, maganda na may mga tao tayong in the past na nagbabalik o kaya bumibisita sa'tin, nagagalak tayo, we miss that person maybe so much 'no. But then, the presence of that person may be not good for the family. Halimbawa, masaya ka na bumisita ang taong ito pero yung ibang miyembro naman ng pamilya mo hindi siya gusto na nandun 'no, kung may mga alitan man sa pagbisitang iyon ay hindi nakakatuwa kasi maaaring magdulot ng kaguluhan sa pamilya, parang gano'n yung example nung nararamdaman ni Faustina na kahit naggalak na galak ka dahil nandito dumating, kailang alam mo na ang taong ito ay hindi mag hindi ng pagdalaw nito ay hindi ikagagalak ng iba. Maaaring may mga experiences na kinainis ng other members of the family kaya hindi maganda. But whatever it is, again, sa mga panahon na ang pakiramdam natin ay nag-iisa tayo, sa mga panahon na naghahanap tayo ng makakausap, may mga panahon kasi na kahit yung mga member ng pamilya mo, hindi mo naman makausap, hindi mo mapagsabihan, hindi mo paghingaan ng kalooban mo kasi hindi hindi ka rin masa-satisfy, sa sasabihin nila. Because what they would be telling you would be from the level of someone of this earth. No, siyempre halimbawa family member mo may pinagdaraanan ka spiritually, hindi naman nila nararanasan yun. So they would not be able to provide you with a good advice. Kasi siyempre magiging makasarili rin sila. Maaaring sabihin nila, tigilan mo na yan, hindi yan makabubuti para sa'yo, no? Pero hindi yun ang gusto mong marinig. Ang gusto mong marinig ay words of encouragement para mas makapagpatuloy ka sa debosyon kasi nga tayo mga deboto ng banal na awa kapag niyakap natin ang debosyon, hindi naman tayo nakahiga sa bed of roses, no? Hindi maganda lagi ang ating mararanasan na dahil niyayakap natin ang banal na awa at sinusundan natin ang yakap ng Panginoon, eh, magiging ganun din ang ating kapalaran. Kung paano ang Panginoon ay dumaan sa mga intriga, humiliation, no? Dadaanan din natin yon although ibang extent ng atin. Siyempre, mas madali naman yung sa atin kaysa sa dinaanan ng Panginoon. Kahihiyan. Kaya, let's be glad for all the people who came or who are coming into our life na nagbibigay sa atin ng inspirasyon bagamat kung titingnan naman sa iba, hindi nila ikinatutuwa. But then, for us, pagpasalamat natin ang presensya ng mga taong ito na alam mo na makapagbibigay sa iyo ng panibagong lakas. At ganun din para sa mga taong nakapalibot sa atin na hindi naman nauunawaan kung ano ang ginagawa natin. Kasi nga, sila ay nabubuhay sa punto de vista ng pagiging tao at nakapaikot ang kanilang pag-iisip sa kung ano ang makabubuti para sa kanila bilang tao. Kung ano man ang mga bagay na hindi makabubuti sa kanila, there would be an outright rejection. So we just pray to the Lord that these people
'no, na ginagawa niyang instrumento para sa ating ikabubuti ng ating kaluluwa ay hipuin din ng Panginoon at hindi manatili doon sa hindi magandang pakikitungo sa atin. Hindi yan mawawala 'no, sa ating mga buhay. May mga tao na hindi magiging mabuti para sa atin. But it would be balanced with people who would be doing us great happiness, who will bringing us joy, will inspiring us. Katulad din ng pagdating ng ni Father Michael sa buhay ni Faustina. That despite her difficulties in life, meron namang nakikinig sa kanya, meron siya napapagsabihan. Sabi ko nga, buti pa itong si Faustina nga eh. Binigyan ng Panginoon ng after, although hindi din yan agad-agad ibinigay sa kanya ng Panginoon. No? But then, Faustina was able to know, to meet her spiritual director na sa mga panahon ng kanyang mga pagdududa, sa mga panahon na bagsak siya, mayroong isang tao na sapat-sapat ang presensya kahit di pa siya kausapin na sapat-sapat yung presensya para i-lift up siya, no? Pasayahin siya, i-inspire siya. And we thank God sa buhay natin dahil may mga ganito rin namang dumarating sa buhay natin. Pagpasalamat natin sa Diyos na mayroon tayong mga kaibigan, mayroon tayong kapwa-deboto na dumadating sa buhay natin na nagiging katuwang natin sa pagpapalalim ng ating debosyon. At gayon din, isang malaking hamon pa rin sa atin yung mga tao na kailangan din nating dalhin sa paanan ng ating Panginoon. And this is quite difficult sapagkat again, ang ginagawa naman natin ay unseen, no, yung benefits. Dadalhin mo sa paanan ng Diyos. Ay, sino ba ang Diyos? Kahit sabihin mo na ganito ang kayang gawin ng Diyos sa iyo. Pero syempre, depende pa rin yan. Hindi naman lahat ng ipinapanalangin natin ay nagkakaroon ng katuparan. At kung hindi man agad-agad nakita ng mga taong ito ang presensya ng Panginoon, pagdasal natin na gabayan pa rin tayo at palakasin ang ating kalooban para hindi sila iwan at magawa pa rin natin na madala natin ang mga taong ito sa paanan ng ating Panginoon.